mapagalitan kayo. Okay. Ayan po. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kasama natin dito sa Zoom, at sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Welcome po sa ating Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and loving messenger souls. Tinawag upang manalangin, magmahal at magbahagi ng mensahe ng Diyos. Ang team natin ngayon ay Women of Faith at ang topic po natin ngayong araw na to, ngayong tanghali na to, ay si Tamar. Isang kwento ng katapangan at paninindigan. Sabi nga po sa Genesis 38 verse 26, "She is more righteous than I." Ipinapakita nito na nakikita ng Diyos ang katotohanan at ang puso ng isang taong may pananampalataya. Muli, welcome po sa ating lahat. At para sa ating pong programa ngayong Huwebes, March 26, 2026, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob po ni Sister Nisita Katoliko, at ang ating pong musical offering, ipagkakaloob po ni Sister Ampi Garcia. Ang ating pong speaker ngayong gabi na to, ngayong tanghali na to, walang iba po, si Ma'am Ardel Sarmiento. Ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister May Flor de los Santos. Mamaya po, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about sa mensahe po na ating pong napakinggan. At pwede din po tayo magbigay na ating pong mga short reflection at yun po ay papacilitate ni Sister MJ Rason. At ang ating pong intercessory prayer, ipagkakaloob po ni Sister Annalyn Pines. Ayan, bago ko po ibigay para sa ating pong opening prayer, batiin ko po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, sa aking pong screen, andyan po si Nanay Lucy. Hello po Nanay Lucy. And of course, ang ating pong speaker, si Ma'am Ardel Sarmiento. At ang ating napakagandang si my dear MC Tibor. Ayan. Welcome again. And of course, ang ating napakagandang si Ate Nisita Katoliko. At si Sister Nika Abaw. Hello po. And of course, si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po si Sister Maria Teresa Laitong. And of course, si Ate Raquel Humitilco. Andyan din po si Sister Rose Leonor. And of course, si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Sister Geraldine at ang ating po si Sister Princess Aura. Ayan. Si Brother Noel and of course si Sister May Flor de los Santos at si Sister Isa Abogade and of course si Sister Ampi Garcia at si Sister Mary Grace Dikang. Ayan po. At si Ate Rosen Puno. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Let's pray po. Naririnig niyo po ako mga kapatid? Opo ate, naririnig po. Let's pray. Ama namin banal na sa langit, kami po ay nagpapasalamat muli na nandito kami lahat sa platform na ito at kami po ay nalugod sa inyo, Panginoon, at sana sa lahat ng mga nandito na members ng Prayer Warriors po, Panginoon, ay karapat-dapat kami na maglingkod sa inyo sa araw na ito, sa gabing ito. Salamat Panginoon at kami po ay nagkaroon kami ng pagkakataon muli at bago ang lahat, kami po ay bigyan niyo po kami ng mga magandang karanasan at magandang mensahe na idudulog sa amin ni Ma'am Ardel Sarmiento. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, at ang Holy Spirit ang sa amin para sa ganun ay kami po ay karapat-dapat sa inyo. At una lahat, Panginoon, ay kayo po ay hingi kami ng tawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, para sa ganun ay karapat-dapat kami na maglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nandito sa platform na ito at pagpalain mo din, Panginoon, ang mga ibang kasama namin na wala pa na kung nasaan sila ngayon, Panginoon. Sa lahat ng ito ay kami po ay dumudulog sa inyo ang Holy Spirit, ang bigyan niyo po kami ng banal na espiritu para sa ganun maintindihan namin lahat ang mga salita niyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, kami po ay susumamo at naglingkod sa inyo sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Thank you so much po, Ate Nisita. Ibigay na po natin ang ating pong musical offering kay Sister Ampi. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I will tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko po ipakilala ang ating pong speaker, batiin ko po na po yung mga humabol. Andyan po si Ate Neng Pelomino, si Ate Edna Montehermoso, nasabi ko na po ba yun kanina? At si Sister Evelyn Limbagan, at yung pong Jipo Filipino SDA. Andyan din po yung Oppo E3. A3. Si Ate Ani ba yun? Si Ate Ani. At si Ate Merly. Ayan. And of course, ang ating pong ninang ng Psalms Prayer Warriors, si Ninang Irene at si Pastor Ray. Ayan po. Meron na pa po ba ako nakakalimutan? Wala na po ba? Ayan, sa pagkakataong ito, ipakikilala ko po ang ating magiging speaker ngayong gabi, ngayong tanghali na to. Siya isang lingkod ng Diyos na may pusong mapagkumbaba at tunay na ginagamit upang magbahagi ng kanyang salita. Ang ating pong paksa ngayong tanghali, ngayong gabi ay tungkol po kay Tamar. Isang babae sa Biblia na dumaan sa matinding pagsubok, ngunit sa kabila ng lahat, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng kanyang sitwasyon. Isang kwento ito ng katapangan, karunungan at ang hindi paglimot sa Diyos sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan
habang pinakikinggan po natin ang mensahe na ibabahagi po ng ating speaker. Ayan, malugod po nating tinatanggap si Ma'am Ardel Sarmiento. Ma'am, sa inyo na po ang pagkakataon. Okay, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ma-beauty po kaming lahat. Mabuti po. Sure na sure. Sa kabutihan at sa kabutihan, ano? Opo. Saglit lang. Okay. Ayan. Let me share my screen. Akin pong napag-alaman na this is the last. Tama ba tayo? Sa series po natin na mga kababaihan. Tama po ba? Yeah, I think so. Ito na yung last natin. I have to exchange schedule kay Sister Connie. Nung isang araw, I think that was the other day. Salamat sa kanya dahil in-exchange niya ako. Hindi po ako kasi I can't do it that time. Anyway. So, napakaganda po dahil ang last po natin ay isang babae na nakita natin kung paanong ang Diyos ay nagbigay ng halaga sa kanya. Binigyan siya ng pansin. Okay? Mga kapatid. So, ang sabi dito, nilagyan ko ng subtitle na si Tamar, When God Sees the Unseen Woman. Oh, yan, di ba? The key text is found in Genesis chapter 38, verse 26. Ang sabi po doon, she is more righteous than I. Ang nagbigkas o ang nagsabi po niyan ay si Judah, actually. Okay? So, yun po ang basis o ang ating background ng ating pong babaeng ating pag-aaralan ngayon o re-reviewin. Okay? So, si Tamar. Marami pong kababaihan sa Biblia ng mga storya ay magaganda and very inspiring stories na kagaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan. Ngunit ang sabi dito, there are also women whose stories are painful, masakit, confusing, nakakalito o hindi alam kung ano, and even uncomfortable to read, mga kapatid. So kung babasahin niyo yung Genesis chapter 38, nandyan po ang story ni Tamar. Kalimitan, yan pong chapter na yan ay ini-skip o nililigtangan kasi para daw pong parang kakaiba, magulo, at saka komplikado. Parang relationship, no? Complicated. Ayaw natin nun. So, yan po yung pinakang story niya. But inside the story is a powerful message for modern women of today. At kahit ng mga kalalakihan ay makakakuha ng magandang leksyon o aral sa buhay ng babaeng ito. Si Tamar po ay na-ignored. She was ignored. Hindi siya napansin. Ni-reject. Okay? Siya ay misunderstood at hindi po siya tinrato ng tama. Ako.
So, nakaka-relate po tayo dyan. Yet, God placed her in the family line of Jesus Christ. Kita niyo yun? So that means her story is not a story of shame. So yung story po ni Tamar ay hindi isang kwento na ikahihiya o dapat ikahiya. It is a story of G-R-A-C-E. Grace, biyaya. And many women today can see themselves in the story and in the life of Tamar. Okay, so the question is, sino po ba itong si Tamar? Who was Tamar? Okay, so si Tamar po ay naging asawa, or Tamar was married to Judah's son, sa anak po ni Huda, ngunit namatay. Okay? So dahil ang costume po noon, pag namatay ang iyong asawa, yung sunod na kapatid noon, the next son, nung iyong asawa, kundi bayaw mo yun, should take the responsibility for her. Pero, hindi rin po yun nangyari. It failed. Alam niyo po kasi noong panahon na yun, when I was reading, the culture is somebody should be taking care of the widow. So, ganun po yun kung namatayan. So, yung kasunod, yun ang culture nila. Ngunit, ang sabi doon, then Judah, pinangako niya yung youngest son niya na magiging asawa ni Tamar na sunod. Pero, hindi po tinupad yung promise na yun. So, walang nag-keep ng promise na yun. So, Tamar was left alone. So, nag-iisa siya. Parang nakalimutan na siya. Wala na siyang somebody to protect her. So, no one to protect her, nobody to provide for her. Nako, parang nakaka-relate tayo, no? So, Genesis 38:11, ang sabi doon, Judah told her, sabing ganon, umuwi ka sa iyong tahanan ng sa iyong ama at doon ka maghintay. Pero the waiting never ended, mga kapatid. Hintay-hintay. Parang naghihintay pala siya sa wala. Many women today know this feeling. Yung pakiramdam na isang pangako na hindi naman tinupad. That justice, yung fairness, okay? Walang dumarating, walang respetong binigay, at walang pagmamahal. Naku po. Ngunit, ang magandang balita, ang sabi nga doon ay sa Psalms 34:18. Kasi ito po dito sa Matthew chapter 1 verse 3, mga kapatid. Kung inyong babasahin, ang sabi doon, Judah, the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez, the father of Hezron, Hezron, the father of Ram, siya ang pangalan po ni Tamar ay kasama sa lineage o lineage ng lahi ni Jesus Christ. Okay? So, ang sabi, bagaman she was forgotten, unprotected, unprovided with love, ang sabing ganoon, her name was written there. So, basically, hindi siya kinalimutan ng Diyos. Ganda, ano po? So, kahit po kalimutan tayo ng mga tao, i-reject tayo, i-ignore tayo, yung pala ang pangako. Hindi kinalimutan si Tamar. Nasa linya siya ng lahi ni Jesus. So, ang sabi po doon, lesson number 1, God sees injustice. Kita po ng Diyos yan. So, Psalms 34:18, sabi doon, the Lord is near to the broken-hearted. Amen? So, maganda pala yung broken-hearted, ano? Sapagkat ang Diyos ay,
malapit. Ang sabi ni Ellen White doon sa Patriarchs and Prophets, God sees every wrong that is done to His children and He will surely bring justice. Sino po ang magbibigay ng justice? God. He will do it. So, kung ang tao, huwag kang aasa sa tao, talagang ganon, but the Lord is ready to surely bring justice. So, even when people forget you, God never forgets. Amen. So, yan ang lesson number 1 natin. Lesson number 2. Sabi dito, God uses broken stories. Ayan. So, ang story ba ng buhay mo, sister, ay broken din? Abay di. Ang sabi, praise the Lord. God uses broken stories. Matthew 1:3. Look at that. Her name was written there, and Tamar's story is not perfect. It includes deception, pain, and family failure. Yet, kapag binasa nyo ang genealogy of Jesus, you will definitely find her name over there. So why would God include Tamar? Okay? Because God wants to know that grace is greater. Mas malaki, mas mahigit ang kanyang biyaya kaysa sa iyong nakaraan, kaysa sa iyong kabiguan. Some women today think na ang buhay ko ay masyadong magulo. Na ang aking kahapon ay masyadong masakit. Ang aking mga pagkakamali ay masyado ng malaki. My family is too broken. But Tamar's story says, God still writes beautiful endings, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi pa tapos. Ano? Grace is greater than shame. And Ellen G. White, according to Prophets and Kings, she wrote, the Lord does not judge as man judges. He looks at the heart, mga kapatid. Kung tayo hinatulan sa lupang ito, at kumbagay sinabing, ay nako, yung buhay niyan ay magulo and everything, mga kapatid. Remember that God uses broken stories and that God looks at the heart. God looks beyond your history and He sees your faith. Wow, ang ganda, di po ba? Oh. So, lesson number 3 at ang huli. Lesson 3, misjudged but righteous. Ayan. Yan po si Tamar. Siya ay, a woman can be right even when people misjudged her. Diba? So, nung inakusahan po, okay, ni Judah si Tamar, kasi ang istorya po niyan actually is dahil siya'y hintay ng hintay, siya'y kunwari, tinanggal niya ang kanyang damit na pang balo, at ang ginawa niya ay naglagay siya ng belo sa ulo at pumunta siya sa gate. At pagkatas inabangan niya mismo si Judah, mga kapatid. Ganun ang ginawa niya. So actually, she deceived Judah. At ang sabi niya ay siya ay inalok niya. Siya ay nagsiping kay Judah, pero hiningi niya ang cord, So hindi siya nakilala at humingi siya ng tupa ng goat, kambing, mga kapatid. So ganun ang nangyari doon. So so she slept with Judah at hindi naman alam ni Judah na siya ay si Tamar, mga kapatid. At pagkatapos, ay pinahanap, hindi naman siya makita sapagkat siya'y nagsuot na ulit ng widow's clothes. So, umalis na siya doon, nawala na siya.
Ay nung pinahahanap ngayon siya, tapos ay di nabuntis po si Tamar actually. So nang nabuntis siya, ay hinatulan siya ngayon. Kasi ang sabi, prostitute siya. Kasi ba't siya mabubuntis? Eh, siya'y balo. Eh, ganon-ganon. Hindi naman binigyan ng asawa, no? Kaya, sabi ni Judah ay, bring her out and let her be burned. Kailangang masunog siya. Sapagkat siya isang patutot o siya isang babaeng ano. So, she was judged quickly. She was condemned publicly, shamed without mercy. Ngunit nung lumabas ang katotohanan, mga kapatid, nang malaman at pinatunayan ni Tamar na aba ay ang ama po ng aking dinadala ay itong may-ari ng cord na ito. Ay, sino po yun? Si Judah. Kaya ang sabi niya doon sa Genesis 38:26, she has been more righteous than I. Mas banal at mas matuwid siya kaysa sa akin. Ayan. So what a powerful moment. Sa halip na siya isunugin, mga kapatid. Sometimes people will misunderstood or misunderstand you. Sometimes they talk about you. Minamarites tayo ng mga kung sino-sino at ginudge na tayo. Sometimes they will judge your life na hindi ka naman man lang tinanong kung ano ang pain na dinadanas mo ay kung ano-ano na ang pinagsasabi. Remember 1 Samuel 16:7. Ang sabi po doon, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And Ellen White wrote sa Desire of Ages, many will be condemned by men. Marami daw ang hahatulan ng mga tao who are approved by God. Ba, kita niyo yun? So do not live only to please people, but mabuhay tayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ano mga kapatid? So napakaganda ng ating yan. At ang lesson number 4 ay 4 pala ito. God gives honor after suffering. Ayan. So kung naghirap po tayo, na-condemn tayo, o kung ano man ang ginawa sa atin, ang sabi dito ay 5 lessons po pala ito. Lesson for honor after pain. So sabi po sa Ruth chapter 4 verse 12, sabi doon, si Tamar ay actually, sinabi ko na kanina, dinabuntis po siya. Kambal ang kanyang anak. So Tamar later gave birth to Perez. So yung isang kambal, yung si Perez po, became part of the line that led to David. Naging anak si David, si Solomon, and finally, Jesus Christ. So sa Ruth chapter 4 verse 12, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah. Kita niyo yan? So from a rejected widow, mula sa pagiging itinakwil o hindi tinanggap na balo, sa isang honored or pinangrangalang ina, no? Isang ancestor or great-great-grandmother ng Messiah na si Jesus. So only God can write stories like that. Ellen White says, those who trust in God are never abandoned. Ayan, kita niyo yun? Oo, hindi tayo magiging ulila. Hindi tayo totoong magiging parang palaboy o inabandona o iniwang totoo. Sapagkat may Diyos. Ang sabi nga dun sa kanta ni Sister Amphi kanina, no one understands like Jesus. Right? Di ba?
He cared. He cares for you and me. Siya ang totoong tumitingin, nag-aalaga, nagmamahal sa atin. Maaaring ang ating sitwasyon ngayon ay ganito, masama, pangit, but it is not the end of your story. God can turn shame, kahihiyan, pwedeng kahihiyan yun, hindi po ba? To honor. Pwedeng gawin ng Panginoon at palitan na yung kahihiyan ay maging isang karangalan. Aba, ang ganda. God can turn sorrow o yung kalungkutan ay maging isang purpose or dahilan or mission. At maaaring gawin ng Diyos na yung ating luha ay maging isang patotoo o testimony para sa iba, mga kapatid. Ang ganda, hindi ba? At lesson number 5, sabi doon, lessons for the modern woman from Tamar, we learn the following things. God sees silent suffering. Kung tayo ay naghihirap na parang tayo, alam niyo mga ina at ang mga babae, kahit nahirap na ang kalooban minsan dahil sa sila'y may mga anak, o dahil sila'y mga mapagmahal, kikim-kimin na laang sa loob, tahimik na lamang. But God sees silent suffering. At God defends the innocent. Yung hindi natin maipagtanggol ang ating mga sarili, ang sabi doon, God defends the innocent. God restores dignity, mga kapatid. So kahit sira-siraan, kahit totoong masama, God restores dignity. Maaari niya itong ibalik ang iyong dignidad. God honors faithfulness. Ang Panginoon ay kanyang pinaparangalan at pinapahalagahan ang katapatan, mga kapatid. And God can use imperfect lives. Okay? Kaya niyang gamitin ang ating mga buhay na hindi perfecto, yung mga hindi matuwid at hindi tumpak at hindi talagang align. He can still use imperfect lives to be a blessing to others. So many women today are carrying burdens. I know that. Ano po yung mga burden natin? Broken relationships, mga kabiguan sa buhay, mga kalungkutan at nag-iisa na tayo sa buhay, namatay na ang ating mga kabiak or mga asawa, mga anak or what, mga kapatid or what, mga kamag-anakan, ay tayo parang itinakwil na, loneliness, betrayal. Naku, itinatuwa na tayo, ipinagpalit sa iba o kung anuman, Or tayo ay naghihintay na parang wala na yatang umaga. At may panalangin tayong tila baga parang hindi na pinapakinggan sapagkat walang sagot. Ngunit tandaan po natin ang story ni Tamar because Tamar's story is telling you and I today to what? To hold on. Because God is still working. Hindi patapos ang Diyos sa kanyang ending sa buhay natin, mga kapatid. Because in Romans chapter 8 verse 28, one of my favorite verse, okay? All things work together for good to those who love God. Ang lahat ika ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga anak niya na na nagmamahal sa kanya. So sa atin po ngayon today, maybe today you feel like Tamar. Maybe you seem to be forgotten
to be misunderstood, to be unappreciated, in pain, masakit, naghihintay. Remember this. God saw Tamar. Nakita niya at binigyan niya ng pansin si Tamar. Ipinagtanggol niya si Tamar. Kanyang pinanghalagahan si Tamar. At inilagay pa niya si Tamar sa family ni Jesus. And if God can do that for Tamar, guess what? He can do that also for you and me. Your story is not finished. Mga kapatid, ang buhay natin hindi pa tapos. God is still writing it. So pagpalain tayo at alalahanin natin that if God can do this to Tamar, He can do it also for you. May God bless us today. Amen. Nakamute ka, Ate MJ. Sorry po. Ayan. Maraming salamat po, ma'am, sa napakagandang mensahe na inyo pong ibinahagi sa amin ngayong gabi na to, ngayong araw na to, ngayong tanghali na to. Tunay pong napalalim at napayaman ang aming mga kaalaman tungkol sa kwento po ni Mar. Ayan po. At ibigay na po natin ang ating pong appeal song. Sister Mayflower, it's your turn Sir po. May Flor, sa inyo na po ang pagkakataon. Thank you. As I look back on the road I traveled, and see so many times He carried me through. And if there's one thing that I'll learn in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has done, He will do. Every morning, His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I love the understanding, He gives more grace to me. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true.
Amen. Thank you po. Amen. Thank you so much, Sister Amen. Mayflor. At ibigay na po natin ang pagkakataon sa ating pong closing prayer. Galing po kay Ma'am Ardel. Let us pray. Ama naming banal na sumasalangit po kayo dyan sa kaitaasan. Kami po ay nagpapasalamat na ngayong tanghali, ngayong gabi ay pinaalalahanan nyo kami na kung paano nyo pinahalagahan at tunay na binigyan ng pansin si Tamar na may buhay na hindi naman perpekto. Ay patuloy nyong ipinakita ang kahalagahan at ang inyong tapat na pagmamahal sa Kanya ay kaya nyo pa rin gawin sa bawat isa sa amin na ang buhay ay tila baga hindi maayos at hindi maganda. Marami pong salamat, Panginoon, sa dakila niyong pag-ibig, sa inyong tapat na pagmamahal sa bawat isa. Tulungan na kami ay magkaroon ng pananampalataya na humahawak sa inyong pangako na kayo ay Diyos na magmamahal at magtataas sa bawat isa sa amin at papalitan ang aming mga kalungkutan ng saya. Ang aming mga luha ay gagawin niyong patotoo at kayo na magre-restore sa aming dignity ay patuloy niyong ipaunawa sa bawat isa sa amin para kami patuloy na maging malakas ang loob na harapin ang hamon ng aming mga buhay at maging tagapagtaguyod kami ng aming mga pamilya at maging pagpapala sa iba habang kami ay naghihintay sa inyong malapit ng pagdating. Linisin po, Panginoon, ang puso't isipan sa anumang karumihan upang ang inyong mga salita, liwanag at katotohanan ay maging buhay ng bawat isa sa amin hanggang sa kayo'y dumating sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan po. Batiin ko muna po ay mga humabol dito. Nandyan po si Brother Sherwin. Ayan. Welcome sa Psalms Prayer Warriors. And of course, ang ating pong butihing pastor, si Pastor Daniel Botabara. Ayan. Nandyan din po si wait lang po. Si Sister Langging from Japan. And of course, si Ate Ems Kalika nandyan din po. At si ASPPOCOX7PRO. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. Napakahaba po ng inyong pangalan. Ayan. Tayo po ay magkodakan na para po tayo ay may remember. Amen. Thank you so much din po sa naka-tune in sa atin pong Facebook Live mula umpisa hanggang sa tapo matapos. Thank you po and God bless. Okay po.